Ang tunay na pag-ibig ay parang isang matandang pilat. Hindi mo na maramdaman ng hapdi, pero hinding-hindi mo maikakaila ang bakas ng kanyang pananatili. Sa bawat tibok ng pusong uhaw, laging may isang pangalan na nakaukit, naghihintay lang na muling mabasa sa gitna ng malalabong pahina ng tadhana. Ako si Sandy. Sa totoo lang, ang pangalan ko ay pang-shampoo. Pero ang buhay ko ay parang sabon na panlaba. Puro kuskus, piga at bula. 3 taon akong nagtatrabaho bilang escort. Hindi yung maduming escort ha. Ako yung escort na kailangan ng mga pinsan kong gustong magmayabang sa reunion o yung mga kaibigan mong ayaw magmukhang kawawa sa kasal ng ex nila. Sa madaling salita, professional boyfriend for hire. Gabi yun ng Martes, kasalukuyan akong nakatayo sa tapat ng isang convenience store. Tinitingnan ng refleksyon ko sa salamin. Naka-polo shirt na hapit, para kunwari nag-gym ako pero kahit puro kape lang naman yung laman ng tiyan ko. At maong na walang butas. Sandy, galingan mo. 500 pesos din to plus libreng buffet. Bulong ko sa sarili ko habang nag-aayos ng buhok gamit ang laway. Ang kliyente ko, isang mayamang negosyante na kailangan ng date para ipakilala sa istriktong tatay niya. Pero bago ko pa man maabot ang handle ng pinto ng kotseng sumundo sa akin, isang bulto ng tao ang biglang sumulpot mula sa madilim na bahagi ng kanto. "Uy! Magnanakaw!" Sigaw ko nang mabunggo ako ng isang lalaking amoy pawis. Amoy kalsada, pero teka, amoy pamilyar. Tumumba ako sa semento. Ang sapatos kong made in Marikina na mukhang Gucci nagasgas. Handa na sana ako maglabas ng mura na mas mahaba pa sa pila ng MRT pero nang iangat ko ang tingin ko, tumigil ang mundo. Nanlaki ang mga mata ko. Ang lalaking nakabunggo sa akin ay nakasuot ng kupas na t-shirt, may hawak na helmet at may mga mantsa ng grasa sa braso. Pero ang mukha niya, iyon ang mukhang hindi ko nakalimutan sa loob ng 10 taon. "Sandy?" tanong niya. Ang boses niya ay parang basag na plaka na biglang tumugtog sa utak ko. "Nonoy?" Si Nonoy. Ang lalaking dahilan kung bakit ako natutong magsulat ng tula nung high school na puro ritmo ng puso at suyo. Ang lalaking nangako sa akin sa ilalim ng puno ng nara na kami habang buhay. Bago siya biglang naglaho na parang bula sa labada kahit kailangan niyang lumuwas ng Maynila para magtrabaho. "Anong ginagawa mo rito?" Sabay naming tanong. Nag-e-escort ako." Mabilis kong sagot. Teka, hindi escort na ganun ha. Professional date." Wika ko pa. Tumingin si Nonoy sa akin mula ulo hanggang paa. Pagkatapos tumawa siya.
Yung taong nakakaasar na na-miss ko ng sobra. Professional date, ibig sabihin, bayad ka para maging pogi? Lugi naman yung kumuha sa'yo, Sandy. Parang bumili ng iPhone pero pagbukas, Nokia 3310 lang ang laman. Wika niya. Aba, ang kapal ng mukha mo. At least ako mabango. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Bakit mukha kang kakatakas lang sa construction site? Ganti ko habang pinapagpaga ng sarili. Grab rider na ako ngayon, Sandy. At ito, ikaw ang order ko. Aniya sabay pakita ng cellphone niya. Nanigas ako. Tumingin ako sa app ng booking ko. Ang pangalan ng driver na susundo sa akin para ihatid ako sa kliyente ko. Si Nonoy G. Lord, kung biro man to, sana may punchline na kasunod. Bulong ko sa langit. Wala akong nagawa. Kailangan kong makarating sa event. Sumakay ako sa likod ng motor ni Nonoy. Ang distansya namin ay wala pang 1 pulgada. Pero ang bigat ng nakaraan ay parang ilang kilometro ang layo. Kumapit ka ng mahigpit, Sandy. Baka mahulog ka. Wala nang sasalo sa'yo lalo na't hindi na ako yung dating Nonoy na laging nasa likod mo. Seryoso niyang sabi habang sinusuot yung helmet. Hindi ako nakasagot. Kumapit ako sa laylayan ng jacket niya. Dahan-dahan hanggang sa maramdaman ko yung tibok ng likod niya. Pareho pa rin ang pakiramdam. Ang kaibahan lang ngayon, may bayad na yung bawat kilometrong lalakbayin namin. Ang unang pagkikita ay hindi laging matamis. Madalas, ito'y maasim na paalala ng mga bagay na hindi na natin natapos. Ngunit sa bawat pag-andar ng makina, muling nabubuhay ang apoy na akala natin ay matagal nang naging abo. Ang muling pagtatagpo ay tila isang sumpa at biyaya na pinag-isa. Sa pagitan ng bawat pihit ng silinyador at bawat buntong hininga, pilit nating itinatago ang mga salitang hindi nabigkas. Habang ang tadhana naman ay tila nananadya. Pinaglalapit ang 2 pusong pilit na umiiwas. Nakasakay ako sa likod ng motor ni Nonoy. Ang hirap magpanggap na wala lang, lalo na't bawat preno niya ay muntik nang magpahalik sa akin sa likod niya. Amoy gasolina na may halong downy. Ang signature scent ni Nonoy na dati-rati ay paborito kong amuyin. Sandy, dahan-dahan sa kapit ha, baka maturog yung abs ko. Wala ka pa namang pambayad sa repair. Biro niya habang binabagtas namin ng madilim na kalsada. Kapal, abs, baka kalyo lang yan sa pagkakahawak ng manibela. Wika ko. Pero sa loob-loob ko, gusto ko nang isubsob yung mukha ko sa balikat niya. Huminto ang motor sa tapat ng isang mamahaling hotel. Naroon na yung kliyente ko. Isang matangkad, makinis, at mukhang mabangong lalaki na nagngangalang Marco. Pagkakita sa akin, agad itong lumapit at hinawakan ako sa bewang. Sandy, you're late. Ba't okay? You look okay. Sabi ni Marco sabay tingin kay Nonoy na para bang nakakita ng dumi sa kalsada.
Sino to? Your delivery guy? Wika pa niya. Bago pa ako makasagot, sumabat na si Nonoy. Tinanggal niya ang helmet niya at ngumiti ng nakakaasar. Opo boss, delivery guy ako. Inihahatid ko lang tong package nyo. Ingatan nyo yan ha. At medyo marupok yung balot niyan. Pinandilatan ko si Nonoy. Salamat kuya. Ito yung tip mo, pambili ng utak. Siningkitan ko siya ng mga mata habang inaabutan ng barya. Pero imbes na umalis, pumarada si Nonoy sa gilid. Dito lang ako, Sandy. Sira yung app ko eh. Kailangang mag-update. Hintayin na kita para may service ka pa uwi. Sa loob ng hotel, kailangan magpanggap na kaming mag-on ni Marco sa harapan ng tatay niyang mukhang laging may kaaway. Pero yung attention ko, andun sa labas. Sa bintanang tanaw ang parking lot kung saan nakatambay si Nonoy habang kumakain ng kwek-kwek na binili sa tabi. So, Sandy, what do you do for a living? Tanong ng tatay ni Marco. Ama, consultant po. Personal relation consultant. Sagot ko habang nakatingin kay Nonoy na ngayon ay nakikipagkwentuhan sa guard. Sandy, siko sa akin ni Marco. My dad is asking if you're planning to settle down. Wika pa niya. Settle down? Opo, pero mahirap po kasi kapag ang one that got away mo ay biglang bumalik. Bilang Grab driver, minsan mas mabilis pa yung pickup line kaysa sa pickup ng order. Sagot ko. At tila ba wala ako sa sarili nang sumugot ako. Natahimik ang buong lamesa. What? Tanong ng tatay ni Marco. I mean, settle down sa tamang tao. Kain po tayo. Masarap tong steak. Parang yung puso ko. Medium rare. Duguan. Wika ako. Kaya ito pagkatapos ng dinner, lumabas ako ng hotel na parang pagod na pagod sa pagpapanggap. Agad akong nilapitan ni Nonoy. Oh, kamusta yung consultant life? Busog ba sa English? Tanong niya. Tigilan mo ako, Nonoy. Pagod ako. Sasakay na sana ako sa motor niya nang mapansin naming lahat ang gulong nito. Anak ng nabutas. Wika ni Nonoy habang kumakamot ng ulo. Ano? Paano na ako uuwi? Wika ako. Eksaktong lumabas si Marco at inalok akong ihatid ng kotse niya. Tumingin ako kay Nonoy na pawis habang sinusuri yung gulong at kay Marco na nakasanda sa kotseng de aircon. Sandy, come on. I'll take you home. Anyaya ni Marco. Tumingin si Nonoy sa akin. Walang biro sa mga mata niya ngayon. Sige na, Sandy. Sumama ka na sa kanya. Mas komportable doon. Baka mapurwisyo ka lang dito sa akin. Doon ko naramdaman yung kurot.
Yung kurot na mas masakit pa sa pagkakaplat ng gulong. Sa bawat sanggandaan ng ating buhay, lagi tayong pinapapili. Ang landas na komportable o yung landas na pamilyar. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa destinasyon, kundi sa kung sino yung kasama mong magtulak ng sasakyan kapag ang mundo ay tumigil na sa pag-ikot. Ang pag-ibig ay parang ulan sa gitna ng tag-araw. Bigla ang dumarating, hindi inaasahan, at kahit anong tago mo, ay tiyak na mababasa ka. Ngunit sa bawat patak na humahalik sa tuyot na lupa, may pangakong muling susuloy ang mga damdaming akala nating tuluyan ng nalanta ng panahon. Tumingin ako kay Marco na nasa loob ng kanyang kotseng amoy bago. Pagkatapos tumingin ako kay Nonoy na nakaluhod sa basang semento. Pilit na binubuhat yung motor niyang platang gulong habang nagsisimulang pumatak ang ulan. Marco, pasensya na. May policy kasi kami. Kasi kami sa emergency, bawal iwanan yung ride-hailing app, partner, kapag emergency. Pagsisinungaling ko. What? It's just a driver, Sandy. I can pay for his repair. Inis na sagot ni Marco. Hindi lang siya driver, Marco. Siya yung service ko. Sige na, una na kayo. Sabi ko. Sabay takbo patungo kay Nonoy. Bago pa ako magbago ng isip. Dahil lumalakas ang ulan, tinulungan ko si Nonoy na itulak yung motor hanggang sa isang maliit at madilim na vulcanizing shop sa kanto. Basang-basa kami. Ang polo shirt ko ay dumidikit na sa katawan ko at ang buhok ni Nonoy ay tumutulo ang tubig sa kanyang matangos na ilong. Bakit hindi ka sumama dun sa poging yun? Mukhang afford niyang bilhan ka ng buong vulcanizing shop ah. Sabi ni Nonoy habang binabaklas yung gulong. Sa gusto ko makita kung paano ka magdusa eh. Bakit ba? Irita akong sagot habang pinipiga ang dulo ng suot kong polo. At ang sabi ko pa. At saka, baka nakakalimutan mo. May utang ka pang paliwanag sa akin. 10 taon, Nonoy. 10 taon kang nawala na parang bula sa sabon. Napatigil si Nonoy sa pag-ikot ng tornilyo. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nawala yung mapang-asar niyang ngiti. Akala mo ba madali lang sa akin yun? Umalis ako. Kasi wala akong may pagmamalaki sa'yo. Sandy, anak lang ako ng mekaniko. Ikaw, pangarap mo noon maging sikat na modelo o artista. Nonoy, kaya naging escort ako. Malayo naman sa pangarap ko, di ba? Wika ako. Pero may pait. Hindi mo kailangang maging kung ano para sa akin, Noy. Seryoso kong sabi. Umupo ako sa isang lumang gulong sa tabi niya. At ang sabi ko pa, sana nagsabi ka, hindi yung bigla ka na naglaho na parang multo.
At eto, inabutan niya ako ng isang baso ng mainit na kape na hiningi niya sa bantay ng shop. Natakot ako, Sandy. Natakot ako eh. Baka isang araw, ma-realize mo na hindi ako sapat, na yung one great love mo ay isang taong hanggang sidecar, hanggang hanggang motor lang yung kayang ibigay sa'yo. Nonoy, tanga ka rin, no? Wika ko, tapos kinuha ko yung kape at ang sabi ko pa, hindi naman motor yung minahal ko kundi yung driver. Nagkatinginan kami. Ang ingay ng ulan sa bubong ng yero ay parang backup music sa kaba ng dibdib ko. Unti-unting lumapit ang mukha ni Nonoy sa akin. Amoy kape siya, amoy ulan, at amoy pag-asa. Sandy, bulong niya, pero bago pa magdikit ang mga labi namin. Boss, ayos na tong gulong. 50 piso lang. Wika nung lalaki nag-aayos. Napaigtad kami. Ay, tipaklong. Wika ako sa pagkagulat. Habang nagbabayad si Nonoy, nakita ko nag-vibrate yung cellphone niya na naiwan sa upuan ng motor. Hindi ko sinasadyang makita yung pangalan ng tumatawag. Baby girl ang nakalagay. Nalamig ako. Mas malamig pa sa tubig ng ulan. Kaya pala siya nawala. Kaya pala parang wala lang sa kanyang lahat. Oh, Sandy, tara na. Hatid na kita. Masiglang sabi ni Nonoy pagbalik niya. Ngumiti ako ng pilit. Yung ngiting pang award sa drama. At ang sabi ko, wag na, Noy. Nag-book na ako ng grab car. May gagawin pa pala ako. Ha? Pero, Sandy, kanina lang. Wika niya. Sabi ko ayoko na. Una na ako. At eto, mabilis akong tumalikod at naglakad palayo sa ulan. Hinahayaan kong humalo ang luha ko sa patak ng langit. Minsan yung katotohanan ay mas matalas pa sa pako na bumutas sa iyong gulong. Sa sandaling akala mo ay maayos ng lahat, doon mo mapagtatanto na may mga butas na hindi kayang tapala ng kahit anong bulkan ay singkit. Lalo na ang butas sa pusong muling nalinlang. Ang pagdududa ay parang anay na dahan-dahang gumigiba sa pundasyon ng tiwala. Ang bawat hinalang nabubuo, unti-unting naglalaho ang liwanag ng kahapon. Hanggang sa maiwan tayong nangangapa sa dilim, takot na malaman ng katotohanan baka ang tanging mahal natin ay mayroon na palang ibang minamahal. Hindi ako nakatulog sa pangalang baby girl sa cellphone ni Nonoy na parang plakang paulit-ulit sa utak ko. Sino siya? Anak ba niya? Asawa? O baka naman sugar mommy na nagpopondo sa motor niya? Dahil sa sobrang praning ko, gumawa ako ng plano. Ginamit ko yung dami account ko sa booking app para i-book yung serbisyo ni Nonoy. Eksaktong 9:00 ng umaga, naroon na siya sa tapat ng tinutuluyan kong apartment. Nakamask ako, naka-sunglasses at naka-hoodie. Kunwari masungit na pasahero. Saan tayo, ma'am, sir? Tanong ni Nonoy habang inaabot yung helmet. Hindi niya ako namukaan.
sa kapal ng balat kayo ko. Sa puso mo, sa kanto ng Maligaya Street sa kabilang barangay. Pagdating sa tapat ng isang maliit na bahay na may tanim na gumamela, bumaba ako. Dito na kuya, ito yung bahid ko. Keep the change. Sabi ko sabay takbo at tago sa likod ng isang poste. Nakita kong pumasok si Nonoy sa loob. Maya-maya pa, may narinig akong tili ng isang babae. Dada, Dada, narito ka na. Nanlambot yung tuhod ko. Dada, ibig sabihin, ama na siya. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko si Nonoy na karga-karga yung isang batang babae na may dalawang pigtails. Habang may isang babaeng maganda na nakadaster na lumabas mula sa kusina. Nonoy, buti dumating ka na. Kanina pa naghahanap yung baby girl mo. Sabi ng babaeng nakadaster. Doon na bumagsak yung balikat ko. Ang one great love ko, may pamilya na at ako, eto. Professional boyfriend for hire pa rin. Na ang tanging kasama sa gabi ay instant noodles at Netflix. Dahil sa sobrang emosyon, hindi ko napansin na naiwan ko palang nakabukas yung bag ko at nahulog yung cellphone ko sa tapat ng pinto nila. Habang naglalakad ako palayo, parang bida sa isang sawi na music video, ay narinig ko yung boses ni Nonoy. Sandy, ikaw ba yan? Napahinto ako. Lumingon ako at nakita ko siyang hawak yung phone ko habang nasa likod niya yung babaeng nakadaster. Nag-exercise lang. Jogging, oo. Jogging. Depensa ko kahit naka-hoodie ako sa gitna ng tirik na araw. Jogging, nakamask at sunglasses. At dito pa talaga sa tapat ng bahay ko. Lumapit siya sa akin na may halong tawa at pagtataka. Teka, kanina ka pa ba dyan? Nakita mo ba si baby girl? Oo, nakita ko. Masaya na ako para sa'yo, Nonoy. Congratulations sa pamilya mo ha. Sana lumaking matalino yung anak mo at huwag maging kasing manloloko ng tatay niya. Wika ko habang nag-uumpisa nung tumulo yung luha ko. Natahimik ang buong kalye. Pagkatapos, ang babae nakadaster ay humagalpak ng tawa. Anak, manloloko. Tawa ng babae. Uy, Sandy, ako to, si Lita. Yung matabang pinsan ni Nonoy nung high school na lagi mong binibigyan ng sandwich. Natigilan ako. Lita, yung mahilig sa peanut butter? Oo. At ito si baby girl, anak ko to. Pinsan ni Nonoy. Dito sila nakatira sa bahay ko dahil wala pa siyang sariling matutuluyan simula nung umalik siya galing probinsya. Paliwanag ni Lita habang kinukurit yung pisngi ng bata. Tumingin ako kay Nonoy. Nakangisi siya na nakakaloko. So, nag-stalk ka? Para lang malaman kung sino si baby girl? Selos ka, no? Wika niya. Oh, di ah. Kala ko lang kasi. Wika ko naman at hiyang-hiya ako. Gusto ko nang lamunin ng semento. Kasi akala mo humanap na ako ng iba. Wika niya.
At ito lumapit siya sa akin at tinanggal yung sunglasses ko. At ang sabi pa niya, Sandy, 10 taon ako nagtrabaho para lang magkaroon ng may pagmamalaki sa'yo. Akala mo ba ganun lang kadaling palitan yung nag-iisang taong nagparamdam sa akin na kahit anak lang ako ng mekaniko, pwede akong maging hari? Ang selos ay tila isang malabong salamin. Ginagawa nitong dambuhala yung maliliit na anino, ngunit sa oras na punasan mo to ng katotohanan, makikita mong ang pag-ibig na inakala mong lumayo ay mas malapit pa pala sa iyong tabi. Naghihintay lang na muli mong mapansin. Ang pag-ibig ay parang isang laro ng taguan. Minsan kung sino pa ang pilit nating hinahanap, siya pa yung nasa harap na pala natin. Nagtatago sa ilalim ng maskara ng pagkakataon. Ngunit gaano man kalalim ang lihim, walang sikretong hindi na ibubunyag ng tadhana sa oras na ang puso ay mapagod sa pagpapanggap. Matapos ang baby girl scandal, akala ko'y magiging smooth na ang lahat. Pero isang umaga, nakatanggap ako ng text mula kay Marco, ang dati kong kliyente. Sa hirap ng buhay ngayon, kahit magmukha pa akong tanga, papatusin ko to. Pero may kondisyon ako. Kailangan ko ng driver. Sa driver na hindi lang marunong magmotor, kundi marunong din magpadibok ng puso ko. Ano? Mag-e-escort ka na naman sa lalaking yun. Wika ni Nonoy habang nililinis yung motor niya. Para sa future natin to, Nonoy. Triple yung bayad. Isipin mo yun, makakabili tayo ng bagong gulong o kaya down payment sa sarili mong talyer. Pabobola ko. Wala siyang nagawa. Kung araw na yun ng kasal, imbes na naka-uniforme ng rider, pinasuot ko si Nonoy ng isang lumang barong na hiniram ko sa kapitbahay. Ako naman nakasuit na abot langit ang kintab. Sandy, mukha tayo kakasal na dalawa sa suot natin. Bulong ni Nonoy habang tinitingnan yung sarili sa side mirror. Huwag kang asyumero, Nonoy. Driver lang kita. Biro ko pero sa totoo lang, muntik na ako mahulog sa motor dahil sa sobrang pogi niya. Pagdating namin sa simbahan, gulong-gulo yung mga tao. Si Marco, pawis na pawis. Ay agad akong hinila sa isang sulok. Sandy, thank God you're here. Pero sino siya? Turo niya kay Nonoy. Personal security escort ko. Sagot ko naman ng mabilis. At ito, nagalit ang tatay ni Marco. Sabi niya, itigil na daw yung kalokohan ni Marco kasi alam na niya yung totoo. Na hinahire lang daw ako at itinuro pa niya ako. Tapos, sabi pa niya, sino pa daw yung kasama kong nakabarong Tagalog? Kung escort din ba daw? At ito, natahimik kami. Handa na sana ako sumagot nang biglang humakbang si Nonoy sa gitna at akala ko ay susuntukin niya yung tatay ni Marco, pero naglabas siya ng isang lumang dokumento mula sa bulsa ng barong niya. Hindi po ako escort lang. At hindi rin po ako basta driver lang. Seryosong sabi ni Nonoy. Tumingin si Nonoy sa akin,
Tapos sa tatay ni Marco, "Sir, ako po yung tunay na may-ari ng lupang kinatitirikan ng hotel nyo sa probinsya. Yung lupang kinuha nyo sa tatay ko. 10 taon na po ang nakaraan sa pamamagitan ng panlilinlang. Kaya ako lumuwas ng Maynila, hindi lang para magtrabaho, kundi para bawiin ng amin." Laglag yung panga naming lahat. Pati si Marco hindi nakapagsalita. "Sandy," baling ni Nonoy sa akin. "Umalis ako nun kasi wala akong mukhang iharap sa'yo dahil ninakawan kami ng lahat, pero ngayon tapos na yung kaso. Nanalo kami. Hindi ko na kailangan maging rider lang at hindi mo na kailangan maging escort ng kahit sino." Hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Nagagalit ba ako dahil nilihim niya to? O matutuwa dahil hindi na niya kailangang mag-deliver ng milk tea sa ulanan? "Nonoy, totoo ba to?" "Oo, Sandy. At ito yung huling booking ko para sa'yo." Lumuhod siya sa gitna ng lahat. Hindi para mag-propose, masyado pang maaga, kundi para iabot sa akin ang susi ng motor niya. "Tara na, iwanan na natin ang komedyang to. May mas mahalaga tayong pupuntahan." At hinawakan ko ang kamay niya sa harap ng maraming tao at sa galit na tatay ni Marco. Tumakbo kaming dalawa palabas. Ang escort at ang rider na nag-overtake sa sarili nilang tadhana. Mabilis ang takbo ng motor ni Nonoy. Ang hangin ay humahampas sa aming mga muka habang suot pa rin namin ang aming mga formal na damit. Siya sa kanyang barong at ako sa aking suit na ngayon ay puno na ng alikabok ng kalsada. "Saan tayo pupunta, Noy?" Wika ko habang nakayakap ng mahigpit sa kanya. "Sa lugar kung saan walang escort, walang rider, at walang bayad ang bawat ngiti," sagot niya habang tumatawa. Huminto kami sa isang pamilyar na lugar. Ang lumang parke kung saan may isang matandang puno ng nara. Doon kami huling nagpaalam. 10 taon na ang nakalipas. Bumaba ako sa motor at hinarap siya. "Noy, bakit ngayon mo lang sinabi yung lahat? Bakit kailangan mo pang magpanggap na grab rider?" Ngumiti siya ng malungkot at ang sabi niya, "Gusto ko malaman kung yung Sandy na minahal ko noon ay ang Sandy pa rin na kasama ko ngayon. Gusto ko malaman kung mamahalin mo pa rin ako kahit yung service ko lang ay yung motor, yung kaya kong ibigay." At lumapit ako sa kanya. Hinawakan ng magaspang niyang kamay. "Noy, sa 3 taon ko bilang escort, natutunan ko na lahat ng klase ng pagpapanggap. Alam ko kung paano tumawa ng peke, kung paano tumingin ng may paghanga sa isang tao. Sa isang taong hindi ko naman gusto, pero sa'yo lang ako hindi kailangang magbayad para maging masaya." At eto, kinuha ni Nono yung kanyang cellphone. Pinuksan niya yung app at may pinindot. Biglang nag-vibrate yung cellphone ko sa bulsa. New booking receive. Tinignan ko yung screen. Customer Nonoy G. Destination forever. Notes: huwag ka nang bababa kahit maubusan pa tayo ng gas. At ang seryoso niyang sabi, "Sandy,
Tapos na yung pagiging for hire mo. Simula ngayon, kailangan ko ng permanenteng escort. Hindi lang para sa reunion o hindi lang para sa kasal ng iba, kundi para sa bawat araw ng buhay ko. Can I book you for a lifetime? Hindi ako nakasagot agad dahil sa barado yung lalamunan ko sa iyak. Sa halip na magsalita, hinila ko yung kwelyo ng barong niya at hinalikan ko siya. Isang halik na may lasa ng 10 taon ng pangungulila. Amoy kalsada at tamis ng tagumpay. Makalipas ang 1 taon, hindi na ako escort. Isa na ako manager ng sarili naming maliit na tracking at delivery. Delivery business. Ang San Noy Express. Si Nonoy, siya pa rin yung head driver namin pero ngayon may-ari na siya ng sarili niyang talyer. Minsan kapag wala kaming masyadong deliveries, sumasakay pa rin kami sa lumang motor. Binabaybay namin ang mga kalsada ng Maynila. Inaalala ang mga panahong nagkukunwari pa kami sa harap ng ibang tao. Sandy, may booking tayo. Biro niya habang nasa stoplight. Sino naman yun? Tanong ko. Si Tadhana. Sabi niya, hindi. Hatid niyo raw tong 2 matatanda sa dulo ng walang hanggan. Natawa ako at mas lalong hinigpitan yung yakap sa kanya. Sa mundong puno ng pagpapanggap, nahanap ko yung tanging katotohanan sa likod ng isang rider. Ang bawat wakas ay isa lamang pintuan patungo sa isang bagong simula. At sa kwento ni Sandy at Nonoy, ang pag-ibig ay hindi lang isang emosyon. Ito ay isang desisyon na manatili kahit pagod na maniwala kahit malabo na, at na laging bumalik sa taong sa iyo ay tunay na kumukumpleto. Dahil sa dulo ng araw, ang pinakamahalagang escort ay ang taong humahawak sa iyong kamay habang kayo ay tumatawid sa kabilang buhay. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.